sa paangasan lang din naman, aba hindi magpapahuli si Kim Chiu sa kanyang latest video ad para sa isang kilalang car brand. Pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa kanyang collab team na si Paolo Abilino at may sariling flavor pa. Sa nasabing campaign, makikita si Kim na may rockstar Grimes vibe, exuding confidence and energy, habang si Paolo naman ay tila chill guy lang, effortlessly cool sa kanyang sariling ad. Kahit magkaibang atake, nag-compliment pa rin sila ng bongga, kaya naman maraming fans ang kinilig at napat-react sa kanilang chemistry kahit sa isang komersyal lang. Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin ang effortless chemistry ng dalawa, lalo na matapos ang successful ng kanilang teleseryeng Linlang at Wagwang with Secretary Kim na nagpakita ng ibang side ni Kim Chiu bilang actress. Kaya naman marami ang umaasang masundan pa ang kanilang tambalan, mapa TV man o pelikula. Nako, inaabangan na nga rin ang upcoming movie nila na My Love Will Make You Disappear. Mukhang kahit sa advertisement may Kim and Paolo supremacy pa rin. Kim Pao lambingan moment, binuking ulit ni na Vice ganda Darren Espanto, wala nang itinago. Happy o sad ba mga fan? Ikaw? Ako, yung pagbubukin, medyo, alam na aliw ako sa totoo lang. Hindi ako nasasad kasi ayokong masad dahil itong ibinibigay na good vibes at yung magandang inspiration na binibigay nitong Kim Pao, hindi ka dapat masad, kundi dapat maging happy ka. Yung pambubuking nila Darren at saka ni Vice, part yon ng friendship nila at naniniwala naman talaga ako na hindi to ang tawag dito na hindi kontra dito si Kim. Okay. Kasi the mere fact na siya ay binubuli ng positive yung gino-joke talaga, pinagtitripan ng mga kasama niya. Ibig sabihin, okay lang kay Kim. Okay. Kasi ang mga host kasi ng Showtime, medyo may pagka-sensitive diyan. Medyo ito nga lang si Vice, medyo umaalagwa nga lang. Minsan hindi niya naisip na baka pwedeng maka-offend, yung mga tipong ganun. All for the spirit of joke or comedy. Pero itong si Darren, na beshi ni Kim, alam na alam ni Darren na hindi siya gagawa ng isang bagay na makaka-offend kay Kim. Ibig sabihin, meron itong blessing kay Kim. Yung ginagawa sa kanyang yung tinutukso siya kay Paolo. Yung mga details ng mga eksena, yung pag nagugulat si Kim, dapat okay lang yun sa kanya. Kasi ito yung paraan para makapag-promote. Di ba sinesegue nga ni Kim? Oo, pero syempre, diba, parang wala nang My love will make you disappear. Parang wala nang tinatago. Ikaw ba? Meron! Ikaw si Kim. Gusto mo ba yung parang lagi kang pulutan? Meron ding tinatago. Hindi lahat. Syempre, pag magkakaibigan kayo, pag-uusapan nyo na ano ba dapat natin. Pero mga sensitive na yung mga detalye. Alam mo, katulad niyan, di ba? Sinabi ni Vice na umalis ka agad si Paolo, magkasabay sila. Dumating, tawa lang ng tawa si Kim. Pero syempre, feeling niya, bakit pero alam mo, national TV nalalaman. Kung alam mo kung pikon lang si Kim at gusto maging sikreto kung anong meron sa kanila ni Paolo, na hindi pwedeng i-spill, kakausapin niya si Vice. Kaya alam si Kim, okay sa kanya. Kasi maganda kasi na mai-promote niya rin yung pelikula. Total, gusto niyo naman talagang makarinig sa amin ng tungkol sa amin ni Paolo na mga romantic moments sa amin, mga ganun. Sige, ibigay na natin. Ngayon, ganun din si Darren, kasi si Darren hindi siya ganyan noon di ba alam mo, hindi siya ngayon, pero nakikisakay siya dahil alam niya ni Darren na kung ano yung pwede at hindi i-spill sa publiko, ibahagi sa publiko, which is naluloka si Kim. Syempre magre-react yan, pero ma-realize niya na wala naman pwedeng ikasama ng loob, wala namang pwedeng i-sanitize, hindi ba? Ganun na naman, nakita nag-gym. Masabi nagpakita ng resibo. Yun talaga, wala naman yun, nag-gym talaga. Pero yung nag-attend kayo ng party, nasabay kayong umalis, okay lang yun kasi meron nga video na magkasabi nga sila pagdating doon sa airport. Tinatanong ko lang naman, baka kasi yung point of view ng iba, masyado ng yung mga detalye o yung mga off-cam details na ilalantad ng gusto. Alam mo, sila, yung mga Kim Pao nga, di ba gusto nga nila umamin Okay, may mga ganon na yung iba nga umaamin na mamwera sa nana, sinasabi natin, wag nyo silang pilitin. Darating ang panahon, sa taknang panahon, naaamin yung dalawa niya, pero not in this time, nagpo-promote sila ng pelikula kasi nasabi nyo na nga dahil
baka naman ginagamit lang to ni Paolo, 'di ba? Okay. Para lang, 'di ba? Para lang maging box office yung pelikula nila, which is hindi maganda. So, wag na natin silang pilitin. Basta kung ano naman nakikita natin, kontento tayo at maging masaya na kahit tayo. Ikaw ba? Hindi, ako nga, naiintindihan ko naman talaga yung kung ako as a fan, gusto ko rin naman nalalaman, maraming detalye akong nalalaman. Pero sometimes, pag iniisip ko, parang, kung ako si Kim, ano ba yan? Lahat na lang ng kilos namin, nalalaman ng marami. At nagagawa yon on national TV. Ganun lang yung minsan naiisip ko. Pero, nakikita ko naman, hindi naman siya napipikon. Somehow lang makikita ko yung ano ba yan, ang aga-aga naman yung gumaganon siya. Ang aga niyo naman akong gawing topic. Kasi to be honest may nakikita na rin ako sa X na mga reaction na gano'n ng ibang fan At sinasabi nilang, bakit lagi na nang tungkol sa love life ni Kim ang nilalantad nyo, yung mga ganyan. So parang feeling nila, baka naman na-abuse na yung part na yon. So but ako, for as long as ito lang major siguro na pakikialam kung halimbawa kung ang in-announce na ni Vice Ganda or ng mga ibang taga Showtime yung details like kung kailan ang anniversary nila. Siguro yung mga ganong detalye. Ako yung mga ganong anniversary, pwedeng gawing joke lang yon. Pero yung pangungunahan ka na sila na. Oo. Yun nga. Hindi kasi yung anniversary okay lang, pero para yung anniversary kasi major question yan sa press con. Anong anniversary nyo? Pag sumagot ang artista tungkol sa ganyan, kung kailan kayo nagse-celebrate ng talagang yung seryosong kaya lang. Napaka-vague kasi nung anniversary. Pwede yung anniversary ng Kim Pao. Anniversary pwedeng as anniversary ng friendship ninyo. Pwedeng anniversary ng relasyon. Kasi pwedeng lumusod yung artista. Okay. Yung anniversary po ng Kim Pao ay ganito kasi ganyan. Yung anniversary po ng friendship namin mula ng ganito. Pero pag sinabing magjowa, hindi sasabihin yan. Ngayon, nakaka-offend yan pag sinabi ng merong isang, kumbaga kahit friend mo, na pinangunahan ka at sinabing sila na ang magjowa na silang dalawa dahil sinabi sa akin na ganito at nalaman ko nag-open up sa medyo yun, dapat manggaling talaga yun kung yes naman sa kanilang dalawa na concern dun sa relasyon na yon. At dapat manggaling talaga yan sa taong lalaki. mga involved. Or ako din. Basta sa kanilang dalawa. Oo. Sa mga taong involved, hindi pwedeng manggaling yun halimbawa kahit naman kay Vice, hindi pwedeng magsabi si Vice ng hindi lang gagawin na magjowa na sila nung February 10 o magjowa sila nung January 25, yung mga gano'n. I doubt kung makikialam. Yung grupo kasi nung It's Showtime, hanggang gano'n pakiliti lang sila. Pakiliti lang, tsaka yung talagang alam mong lang. Siguro naman nararamdaman nila pag medyo off na rin. Sa tagal na rin naman pagsasama. Alam ko yung mga ganyan pasabay-sabay sa sasakyan, yung mga tipong ganon. Ano yan okay lang yan. Okay lang yan. So tuloy lang ang pag-aasar. Paglalantad hanggang sa showing ng pelikula at hanggang pinapalabas ng pelikula. Ayan bugbugin nyo ng bugbugin si Kim. Numagin niya dahil hindi mapipikon yan. Kasi nakita ko doon sa parang Chinese celebration na post ni Kim. Sinabi niya gano'n doon sa caption, I choose kindness. Okay. Sabi ko, wow, ito si Kim, talagang mas pinili niya na mabait pala talaga siya. Ayaw niyang magnega, ayaw niyang maging toxic. Okay. Hindi ba? So, yun nga, tuloy lang daw ang mga detalye. Tuloy yung mga ganon. Yung sa mga nagtatanong o mga nagsasabi na parang kawawa naman si Kim kasi lahat na lang ng mga sikreto niya, nalalantad ng national ikaw TV. Tanong ko, invasion na ba of privacy pag sinabi na nirigaluhan ni Paolo si Kim ng ganito? May detail. Siya, yun naman, invasion of privacy. Invasion na yun. For me, pag mga ganun na, kasi syempre, ako rin, pag halimbawa, nagbigay ako sa isang tao, tapos nalaman ng marami, hindi ko naman, ang intention ko, wag nang ipaalam. Because binigay ko yun, gusto ko kaming dalawa lang. Sabagay sa akin din, kung sinabing, nireguluhan niya si Kim ni Paolo, pag wala namang gano'n, generic, okay lang yun. Kasi pwede sabihin ni King, bakit may regalo pa? Gano'n. Tapos, si Kim kasi minsan, nadudulas yan Okay. Si Kim nadudulas, di ba? Minsan, katulad nung bike. Okay. Di ba, wala naman detail yung bike. Marami nagsabi na niregalo, pero hindi niya sinabi, only to find out na sa mismo, ang nagsabi na niregalo na may binigay sa kanyang bike, niregalo. Pero hindi naman sinabi ko si Paolo. Magbabasa lang ako ng reaction from Luisa Chua. Hindi pikon si Kim, but sometimes medyo nagmagbusina naman minsan kasi nakikita ko nabibigla si Kim at nagbablush.
Sabi ni Louie, from Weng Ayum, it's rude to ask personal questions even if you are friends. Ayan. Masyado lang mabait si Kim, kaya baka maabuso naman. That's why doon ang gagaling yung POV naman or yung point of view ng iba. But anyways, mahaba pa naman ang araw at marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan.